Ito ang GMA Regional TV News. Isang arestado sa pamamaril sa Barangay Tanod sa Calasiao, Pangasinan na naibalita namin kahapon. Naaresto ang sospek sa Dagupan City kasunod ng hot pursuit operation ng pulisya. Tinutugis pa ang isang kasabwat umano. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman ng krimen sa pagiging police asset umano ng biktima. Itinanggi naman ng nahuli ang pagkakasangkot niya sa krimen. Hinuli ang isang minor de edad na kawatan umano sa Davao City. Naaktuhan umano ang 16 anyos na lalaki na tinatangay ang isang baby stroller. Pumaripas naman ang takbo ang lalaki at nagtago sa kapitbahay kung saan siya nahuli. Ayon sa pulisya, bukod sa stroller, may ninakaw din siyang damit. Namamasukan daw na helper sa lugar ang lalaki. Paliwanag niya, para daw sana sa sanggol niyang anak ang stroller. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang may-ari ng stroller. Ito-turn over ng pulisya ang lalaki sa Davao City Social Welfare and Development Office. Bistado ang isang illegal na mini-hospital ng isang dayuhan sa loob ng isang condo unit sa Parañaque. Okay na. Sa raid ng CIDG, naaresto ang target na dayuhang tinatawag na Dr. Lee. Bukod sa pag-ooperate ng iligal na ospital, nagbebenta rin daw siya ng mga gamot na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration. Nadatnan din ang mga pasyente nga nagpapagamot at naka-dextrose pa. Ang condo unit, mayroon ding silid na ginagamit daw bilang operating room. Posible nga maharap sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act at Medical Act ang nagpakilalang doktor at assistant. Habang ang dalawang pasyenteng naabutang nagpapagamot, idiniretso sa ospital ayon sa CIDG. Walang pahayag ang naarestong dayuhan. Nagpatuloy ang oral argument sa Korte Suprema tungkol sa pagsasoli ng PhilHealth ng 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. Ang tanong ng Korte Suprema sa PhilHealth, bakit nagbalik ng pondo kung may malaking halaga ng mga benepisyo ang hindi pa nababayaran? Ang paliwanag ng ahensya, alamin sa balitang hatid ni Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims? Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho. Natin mababayaran lahat ng Not paid po. all were paid, Yes, and po. yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo, habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds, precisely to cover payments for the claims of beneficiaries. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess,
then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kaya aniya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the law, Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababangkarote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Sa labas ng Korte Suprema, nagpahayag ang mga petitioner kung bakit nila ipinababalik sa gobyerno ang 60 billion pesos na kinuha nila sa PhilHealth. Kulang na nga yung pondo, binawi pa, no? Inabandon na ng gobyerno yung kanyang pananagutan na magbigay ng subsidiya para doon sa mga indirect contributor, mga indigent, no? At ipinapapasan ngayon doon sa mga kontribusyon ng mga manggagawa. Malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para dun sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balancing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. Nag-file din ng petition si Dr. Tony Leachon laban sa gobyerno at kongreso sa pagbibigay naman ng zero budget sa PhilHealth para sa 2025. Nagpapatuloy pa rin ang oral argument sa Korte Suprema. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Another recognition in the bag para kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Kabilang kasi siya sa mga awardee ng People of the Year 2025 ng Stargate People Asia Magazine. Gorgeous in green dress and short hair si Marian na masayang tinanggap ang pagkilala. Awardee rin dyan si double Olympic gold medalist Carlos Yulo at ilan pang personalidad. Palagi ko sinasabi, kada parangal na ibinibigay sa akin, iba talagang pakiramdam. Siyempre, every time na makaka-receive ako nito, sobrang grateful talaga ako. Patuloy na makatatanggap ang libo-libong Pilipinong kabataan at pamilya ng food assistance mula sa United Nations World Food Program. Pagtitiyak yan ni UNWFP Regional Director for Asia and the Pacific Samir Wanmali kay Philippine Ambassador Neil Imperial. Sa kabila ito ng pagpapatigil ni US President Donald Trump sa kanilang foreign aid na posibleng makaapekto sa global humanitarian programs. Ayon sa UNWFP, may iba pa namang mapagkukunan ng pondo ang UN. Bukod sa top priority status sa school meals at voucher programs, patuloy ring susuportahan ng organisasyon ang emergency preparedness at response initiatives ng Pilipinas. Parehong tiniyak ng Philippine Army at Philippine Navy na walang data breach matapos sa mga napaulat na cyber attack sa kanilang mga online system. Sabi ng kanilang mga tagapagsalita, hindi hacking kundi illegal access ang nangyari gamit ang isang compromised account. Naharang daw ang illegal access at walang nakompromisong sensitibong impormasyon. Ayon naman kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, madalas sa mga cyber attack tuwing mga nag-anunsyo ng accomplishment o tagumpay ang gobyerno, gaya na nangyari sa iba pang mga ahensya nitong nakaraang taon. Ito ang GMA Regional TV News. May sumiklab na grass fire malapit sa isang peryahan sa Lawag, Ilocos Norte. Malayo pa lang kita na ang malaking usok na dulot na grass fire. Mabilis na rumesponde ang mga bombero. Nangamba ang ilang nakapwesto sa peryahan dahil mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa CDRRMC, umabot ng 2 oras bago yon naapula. Wala namang nasaktang tao o alagang hayop sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Kung may tricycle sa Pilipinas, may 3 digulong din na sikat sa ibang bansa. Vroom, vroom! Yan ang tuktok. For the go ang mga iyan sa isang karera sa Guna, Egypt.
Sa event, hindi lang bilis ang sinukat. Ang 11 tuktok kasi nagpaandar din sa Get Up. Kanya-kanyang design at dekorasyon bago sumalang sa racetrack para masigurong riding in style. Ang itinanghal na winner, sinet din ang record bilang fastest tuktok sa buong Middle East. Kabilang sa mga premyo ng winning team ang ticket sa isang Grand Prix race this September. Wow na wow! Ang Ang ganda galing, naman ng oo mga nga. tuktok. Akala ko Nakasakay sa na ba kayo? Thailand lang yan. Sa Egypt, tuktok Meron din pala. pala. Marami sa Egypt, sa Africa, meron ding tuktok. At dito, of course, sa Pilipinas, meron din. Oo. Pero gawang India rin para ibang tuktok dito. Oo. Gawang India rin. Nakasakay na ako niyan sa Thailand. Oo, ako rin, Thailand. At syempre, tricycle sa atin. Tangkilikin natin. Tipid kasi yung tuktok dahil maliit lang yung makina niya. Pero nakakapagsakay ng marami tulad ng mga tricycle sa atin. Dito Kaya- sa atin, pwede hanggang 7. Depende sa galing ng tricycle driver.